Ngayon ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng isa sa pinakatanyag na fashion empire sa buong mundo, ang Hermes. Paano nga ba nito natamasa ang reputasyon at pagkilala na mayroon ito sa kasalukuyan? Sino nga ba ang taong nasa likod ng pagbuo ng luxury brand na ito matapos mawala ang karamihan sa kanyang pamilya? Tunghayan natin ang interesting history ng Hermes. Kaya kaangat, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang mga kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Childhood. Ang kasaysayan ng brand na Hermes ay nagsimula sa founder nito na si Thierry Hermes. Si Thierry ay ipinanganak noong January 10, 1801 sa Krefeld, Dusseldorf. Ang kanyang ina ay isang German at French immigrant naman ang kanyang ama. Si Thierry ay bunso sa 6 na magkakapatid. 2 taon mula nang isilang si Thierry, nagsimula ang Napoleonic War na bumawi sa buhay ng ilan sa miyembro ng kanyang pamilya. Gayon din, ang ilan pa sa kanyang pamilya ay binawian rin ng buhay dahil naman sa mga sakit. Matapos ang trahedyang ito, lumipat ang Hermes family sa Paris noong 1928. Nanirahan sila sa Pont-Audemer. Dito rin unang natutunan ni Thierry ang paggawa ng leather nang siya ay 27 years old pa lamang. Makalipas ang 3 taon mula nang sila ay lumipat sa Paris, sinilang ng asawa ni Thierry ang kanilang unang anak na si Charles-Émile Hermes. Establishing an empire. Naging mapait man ang childhood ni Thierry, naging dahilan naman ito upang siya ay mangarap. Noong 1883, nagtayo siya ng sariling workshop sa Rue Beauce de Rempart sa Paris nang siya ay 36 years old pa lamang. Siya ay nagnais na mag-provide ng high-quality harnesses at brittles para sa kanyang mga kliyente na kadalasan ay mga maharlika mula sa France at mga carriage businesses. Una pa lamang, naiintindihan na ni Thierry ang mga expectation ng kanyang mga customer. At ito ay ang pagiging simple sa kabila ng katotohanang kabilang sila sa isang modernized city. Tinangkilik ng husto ng publiko ang mga harness na ginawa nila. Ito nga ay naging profitable. Kaya naman, ito ay nakatanggap ng isang award sa the Universal Exhibition of 1867. Pagkalipas ng ilang dekadang paggawa ng mga harness, siya ay pumanaw noong 1878 sa edad na 77. Kaya naman, kinilangang mag-take over ng kanyang anak na si Charles-Émile, taking over a fledgling empire. Pagkatapos ng pagbanaw ng kanyang ama, inilipat ni Charles-Émile ang workshop sa 24 Rue du Faubourg Saint-Honore at muling binuksan ito. Nag-umpisa siyang mag-provide ng mga produkto sa mga elite ng Russia, Europe, North Africa, Asia at Amerika. Kaya naman hindi rin nagtagal ay naging kilala at tinangkilik ito sa buong mundo. Sa pamumuno ni Charles-Émile, mas gumanda pa ang naging takbo ng kumpanya nang dinisenyo niya ang sikat na haute couture bag. Pagkalipas ng halos 3 dekada, napagpasyahan na ni Charles-Émile na ipasa sa kanyang mga anak na sina Adolphe at Émile Maurice ang pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya naman binago nila ang pangalan nito at naging Hermes Frères o Hermes Brothers. Pinagtulungan nilang palawakin ang sakop ng kumpanya sa buong mundo. Nang bumisita si Émile Maurice sa Canada, nadiskubre niya ang bagong interesting tool, ang zipper. Kaya naman agad niya itong binili at iniuwi sa France. Noong 1910, nagdisenyo ang kumpanya ng kauna-unahang kasuotan at handbags na mayroong zipper. Naging kilala ito sa buong France at tinawag ang zipper bilang Hermes zipper. Upang mas lalong umunlad ang operasyon ng kumpanya, humingi siya ng tulong sa kanyang mga son-in-law na sina Robert Dumas Hermes, Jean-René Guerrand at Francis Pouec. Dahil sa pagbagal ng bentahan ng mga horse harness at equipment, nagdesisyon si Adolphe na iwanan ang kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ni Émile Maurice sa kanyang parte. Noong 1922, ipinakilala nila ang kauna-unahang leather handbags na sinasabing smaller version ng haute couture bag. Noong 1925, ipinakilala nila ang first men's ready-to-wear garment at gumawa ng golf jacket para sa kanilang mga mamimili. Naglabas naman sila ng mga alahas noong 1927 at nasundan ng mga relo at sandals noong 1928. Makalipas ang 1 dekada, nagbenta naman sila ng silk scarf na talaga namang tinangkilik ng husto ng mga kilalang celebrity. Kabilang na nga rito si Jacqueline Kennedy. Passing the Hermes torch.
Matapos pumanaw si Emile Maurice, pinamunuan ni Robert Dumas ang negosyo noong 1951. Bilang unang non-descendant na namuno sa kumpanya, marami siyang dapat patunayan. Ngunit hindi nagtagal, ay napatunayan niyang deserve niya ang kanyang posisyon sa kumpanya. Si Robert ang nasa likod ng popular na chandelier bracelet at ang sikat na Kelly bag na kanyang dinisenyo noong 1930s. Sobrang naging kilala ito ng taong 1956 matapos makita itong gamit ng Hollywood actress turned Monaco princess na si Grace Kelly. Iyon ang naging simula ng tagumpay nito. Kaya naman, dinagsa ang Hermes ng mga customer na nagnanais bumili ng bag na ito. Noong 1960s at 1970s, halos lahat ng mga luxury fashion house ay nagsimula ng gumamit ng mga man-made at technologically engineered materials tulad ng nylon, polyester, at vinyl. Ngunit, nananatili pa rin ang Hermes sa paggamit ng mga kalidad na natural materials. The Birkin Bag. Simula noong 1978, pumalit si Jean-Louis Dumas sa posisyon ng kanyang ama na si Robert Dumas. Pinaunlad niya ng husto ang kumpanya at ginawa itong mas moderno. Dahil hindi na ito brother-owned business, ginawa niyang Hermes ang pangalan ng kumpanya. Binigyan niya ng focus ang 3 product lines kabilang ang ready-to-wear, silk scarves, at leather goods. Nais niyang maging matagumpay ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno, katulad ng success ng Kelly bag noon. Noong 1984, nagkaroon nga siya ng pagkakataon upang maisakatuparan ito. Nagsimula ito nang makasabay sila ng isang kilalang English actress at singer na si Jane Birkin sa isang flight mula Paris patungong London. Kilala si Jane na palaging may dalang isang basket upang paglagyan ng kanyang mga gamit. Ngunit nang subukan niyang ilagay ito sa overhead compartment, natanggal ang takip nito at nahulog ang mga gamit mula sa loob ng basket. Ayon kay Jane, hindi raw siya makahanap ng angkop na bag para sa kanya. Kaya naman, ito ang naging oportunidad ni Jean-Louis na tulungan ito. Ginugol nila ang kanilang flight sa pag-sketch ng iba't ibang disenyo ng handbag para kay Jane gamit ang paper napkins. Ito nga ang naging sanhi ng pagkabuo ng Birkin bag. Sa una, hindi ito agad naging popular. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naging symbol of wealth and exclusivity dahil sa mataas na presyo at sa haba ng waiting list bago makabili nito. Hermes today. Sa kasalukuyan, ang Hermes ay isa sa pinakatanyag na luxury brand sa buong mundo. Kasunod ng tagumpay dala ng Birkin bag, mas lalong pinalawak ni Jean-Louis ang global business ng Hermes. Upang mapanatili ang centralized control ng Hermes sa mga produkto nito, siniguro niya na kaunti lamang ang mga franchise Hermes store. Noong 2005, inanunsyo ni Jean-Louis ang kanyang retirement kaya itinalaga niya ang kanyang kaibigan na si Patrick Thomas bilang CEO at ang kanyang anak na si Pierre Alexis Dumas naman bilang artistic director. Sa pamumuno ng dalawa, patuloy na umunlad ang kumpanya at napanatili ang iconic status nito sa mundo ng luxury. Kaangat! Anong masasabi mo sa naging kasaysayan ng kilalang luxury brand na Hermes? Ano-ano ang iyong mga napulot na aral o mensahe mula rito?